Magandang gabi mga kaibigan. Ako si Arvin Bagod, isang prevention specialist at health advocate. Nandito na naman ako para maghatid ng magbahagi ng preventive para sa ating kalusugan. Pag-usapan natin ang tungkol sa masarap na kinahihiligan ng karamihan, ang street food. Kapag pinag-usapan natin ng street food, ano agad ang pumapasok sa iyong isipan? Ano yung paborito mo? Nakakapaglaway ng usapan ito mga kaibigan, kaya samahan niyo ako, talakayin natin ang kahalagahan ng preventive sa pagkain ng street food. Tara! 3, 2, 1! Yun na nga mga kaibigan, pag-usapan natin ang tungkol sa masarap at kinagigiliwan ng karamihan, ng masa, ang street food. Actually, hindi ito pagkain pang mahirap lang. Maraming mayayaman ang naghuhumaling tulad ng mga mahihirap na tao, pumipila sa street food. Kaso nga lang, yung ibang mga mayaman sa ibang bansa pumupunta para makihalubilo sa pagkain ng street food. Lahat ng bansa mayroong mga street food. Lahat ng bansa merong problema sa nutrition. Yun mga idol, mga kaibigan, ginawa ko itong vlog na to kasi isa ang street food sa pangunahing dahilan ng pagkakaroon natin ng mga chronic disease. Nawiwili tayo, niingganyo tayo, hindi natin mapigilan dahil kulang tayo sa kaalaman. Hindi natin alam kung ano talaga ang dahilan ng pagkakasakit natin. Kung ano talaga ang ikinikontribute ng mga pagkain. Alam lang natin pagdating sa doktor kapag nagpa-check up tayo, pinagbabawalan tayong kumain. Pero hindi natin alam na yan talaga ang nagdala sa atin para masadlak sa kahirapan ng masamang karamdaman. At ang isa pa mga kaibigan, hindi natin alam, marami sa atin ang hindi alam na ang paghihirap ng karamihang tao sa lipunan ay dahil sa pagkakaroon ng karamdaman. Isang example, yung mga tao na umunlad sa lugar nyo, yumaman na taga ron sa inyo. Bigla-bigla na lang mababalitaan mo, naghihirap na kasi nagkaroon ng matinding karamdaman ng isa sa pamilya nila. Realidad na buhay yan, mga kaibigan. Dating mayaman, dating tinitingala sa lugar nyo, dating ginagalang sa lugar nyo, dating may boses sa lugar nyo, pero bigla na lang bumagsak, naubos ang kayamanan, napariwara yung mga anak, yung mga batang sana susunod sa tugatog ng tagumpay ng kanyang mga naunang mga ninuno. Realidad na buhay ang pinag-uusapan natin dito mga kaibigan. Nandito si Arvin, nandito ako bilang isang prevention specialist. Damay-damay itong mga sinasabi ko sa pagkakaroon ng sakit. Kasi as a prevention specialist, kasama dyan yung paano mapipigilan ng poverty. Kasi kung malakas ang katawan natin, medyo mas aangat tayo. Hindi yung puro kahirapan na lang. Yun nga, sabi ko sa inyo kanina, marami ang wala kayong dahilan ng pagkakaroon ng sakit, kaya naghihirap ang isang tao. Hindi na ba kayo nahihirapan na pumila sa mga establishment ng gobyerno para manghingi
ng ayuda para sa financial support o medical support, ang hirap, di ba? Naranasan ko din yan eh. Nagpunta ako ng PCSO, nanghingi ako sa DSWD, nanghingi ako sa ano yan, in-kind dyan, financial at saka in-kind. Nanghingi rin ako sa lahat ng local government. Actually, sa ibang sakit yun, sa pamilya ko, tsaka sa akin din. Ang hindi ko malilimutan, mga kaibigan, yung pumunta ko sa isang opisina ng gobyerno pang probinsya. Tinanong nila agad ako kung saan ako nakatira. Sabi ko, dito sa city. Sa city? Sa Calapan City. Tinanong nila na ang meron lang daw na pondo nila, ibang bayan. Ubus na daw yun sa Calapan City. Kinatwira ko na lang sa kanila na kahit kaunti lang. Kasi kailangan ko ng panahon yun. Yun yung nagpa-whole abdomen CT scan ako. Sabi ko kahit kaunting-kaunti lang. Kaso nga lang, wala daw talagang pondo ang Calapan City. Meron sila sa ibang bayan. Ang kinatwira ko na lang sa kanila as a law enforcement agency employee ako, buong region ang sakop namin, siguro naman qualified ako sa pondo ng ibang bayan kasi yung ibang bayan na yon iniikutan namin, pinagtatrabahuhan namin. Hindi Calapan City yung hindi Calapan City lang yung pinagtatrabahuhan ko. Nabutan ako ng konting-kaunti lang. Talagang pasensyan daw, ubos na yung mga budget. Pero kung hindi ako nagpumilit na o parang nanliit, sa totoo lang, nanliit ako sa aking experience na yon. Parang talagang namamalimos. Samantalang naglilingkod ako sa bayan at nagkasakit ako dahil sa stress. Sa stress sa paglilingkod sa bayan. Pero oo, may dati na akong sakit. Dala ko na yung sakit na yan. Pero yung yung sakit, may contribute. Yung stressful kasi trabaho na nasa law enforcement agency. At pag talaga napunta ka dyan, asahan mo na yung maaga magkasakit. Lahat naman kaming mga nasa law enforcement, yan ang pinagdadaanan. Ayun, kaya isang dahilan ito kung bakit ko ginagawa itong ganitong klaseng video, ganitong klaseng vlog. Kasi mahirap talaga. Ako nakaranas din ako pumila sa sa sakit ko at saka sakit ng AirPods ko sa PCSO. Napakahirap. Ang aga mo pumila, matatawag ka, gabi na, madaling araw ka, doon ka na, pumipila ka na. At ang masakit pa dito, makakasabay mo yung mga iba't ibang klase ng mga tao na may sakit na nakakaawa na mas matindi pa yung sakit sa'yo. Ay, nako. Talagang nakakadurog ng puso. Yan yung mga dahilan kung bakit naisipan ko gumawa ng mga video ganito na i-share yung karanasan ko. Tapos, yung mga natutunan ko sa lalo sa training, sa pagiging preventive educator, mahalagang ipaalam ito sa karamihan. Kasi mas mahalagang maingatan natin ang ating kalusugan para hindi na tayo tamaan ng magtinding karamdaman. Yun nga, sana yung mga kabataan, mainggan natin na ingatan nila yung kanilang kalusugan. Kasi individual lamang usapan ito eh. Pag-aalaga, kanya-kanya tayong alaga eh. Pero kailangan ng guide ng mga kabataan mula sa ating mga magulang. Talagang sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, sa nakaraang vlog, hirap na hirap ako bilang isang magulang, bilang isang prevention specialist,
na nagtuturo sa inyo na maturuan ko din yung mga anak ko. Kasi ang isang tao na lumaki sa makabagong pamumuhay, lalo-lalo na yung makabagong lifestyle, pagkain, mahirap baguhin. Pero syempre, pipilitin natin bilang isang magulang, pipilitin nating mabago dahil ang ginagawa natin ay para din sa kanila, para sa kinabukasan nila, para sa magiging anak nila, para sa magiging pamilya nila. Yun yung lagi kong iniisip. Kasi ako, bilang isang mamamayan na nagkasakit na, wala na, hindi natin talaga malilinis ng todo na mawawala yung sakit. Andyan yung sakit, tinatago lang natin. Isang example dyan, halimbawa, ako yan, may salamin ako, panlalabo ng mata. Gumagamit ako ng mga tea. Yan nga, meron ako doon, yung kung nakita nyo. Ito yung yan. Ito yung mga ibinilad kong ito parang is, yung blinag ko, meron na ulit ako nakabilag doon. Ito, sama-sama to eh. May mulberry ito, may makihiya. Ano ba ang linagay ko dito? Meron din ako ditong rose. May rose ako dito. May moringa. Meron din itong guyabano. Tsaka meron din itong yung matigas ng balat, nalimutan ko yung tawag, sa dila ko na. Basta yun na yun. Yan, patuloy kung iniinom, naghahadlang yan sa mga ibang mga sakit natin. Kasama na dyan yung sa ating mata. Yung mabawasan lang yung mabawasan lang yung paglabo ng mata niya. Paglabo ng mata. Ibig sabihin, andito na rin tong salamin na to, hindi na ito maalis sa akin. Mas babagal lang siya na lumabo. Ahadlangan niya na sa mabilis na pagkasira ng mata. Ang kagandahan, hindi ako basta-basta lalala. Sa pagtanda, dun ang magkakaroon ng problema na dahan-dahan. Kung hindi ko ginagawa itong mga ganitong bagay, posible na mas mabilis lumabo yung mata. Yung GERD ko, pinahirapan ako maigi niyan dati. Ngayon, kung magparamdam ang acid reflux lang siya. Kasi sabi ko nga, ang acid reflux isang reaction yan ng ating katawan. Ngayon, kaya nagkakaroon ng reaction ng ating katawan, wawarning sa atin. Pag nag-acid reflux siya, nagwawarning sa atin na medyo mahina yung digestive system natin. Kailangan ng maprotektahan. Kaya pumapasok yung preventive. Hindi na kailangang dapat mag-acid reflux. Kailangan kahit kumain ng trigger, hindi siya mag-acid reflux. Kasi dahil malinis yung katawan natin, malakas yung katawan natin, may protection yung ating digestive system para sa ganung karamdaman. Pero syempre, sabi ko nga, sa makabagong panahon, dito lang tayo sa bahay makakapag-correct. Hindi natin magagawa yan sa labas ng bahay kasi ang lahat ng pagkain, lahat ba? Halos lahat. Wag natin lahatin kasi may pailan-ilang naman masustansyang pagkain, yung talagang fresh, walang halong chemical. Meron naman siguro. Yun nga, kung may pera lang din ako, yun ang magandang negosyo. Bakit? Mas gusto ko mag-serve ng talagang healthy foods. Kasi yan yung ginagawa ko sa bahay. Sabi ko nga, tumataya kasi ako ng lote. Tumama lang ako sa loto. Magtatayo ako ng isang kahit maliit na kain na ang produkto ko puro healthy foods. Walang chemical. Kasi yun ang kailangan ng tao.
Pero yun nga, suntok sa buwan din yung ganun kasi ang hilig ng tao talaga yung masarap. Kaya nga, mahirap. Yun yung barrier sa akin para sa paghihikayat ng tao na maging malusog sila. Hindi naman pag sinabing malusog, mataba. Yung mataba, kalimitan nun, hindi sila malusog. Kaya hindi natutunan yung taba, kaya lumalaki sila, nagiging problema sa kalusugan yon. Kaya mas maganda yung ganito sa akin kasi yung vitamins pumapasok talaga, hindi natetenga. Ayun mga kaibigan, yung ating pinag-uusapan na pagkain. Pagkain. Inuna ko lang yung nagiging dahilan at kung paano mababago. Iwasan na natin yung pagkain. Yung street food. Sabi ko nga kayo na yan ang karaniwang pumapatay sa tao. Masarap. Ang dami kasi mga flavorer niyan. Ang daming flavor niyan. Sobra. Iba't iba. At sa totoo lang, unhealthy talaga siya. Wala siya pinagkaiba sa mga junk foods. Yun mga kaibigan, pag pinag-usapan yung street food, talagang ang dami kong paborito. Siguro isa ka din doon. At talagang nakikipagsiksikan ako sa mga night market. Nakikipagsiksikan ako dati niyan. Kasi paborito ko talaga. Iba talaga ang lasa. Kahit saan ka sigurong bansa pumunta, lagi may street food. Yun yung dinadayo. Shout out na rin doon sa mga content creator na gumagawa ng hindi naman against ako sa ginagawa nyo, pero syempre ito yung mga nagbumukbang. Ingat-ingat kayo. Syempre ingat-ingat kayo. At sana dahil kailangan yung kumita, ginagawa niyo, sana wag nyong ipamana sa mga anak niyo na ganyan din yung gagawin. Kasi sayang yung pera kung maagang mamamayapa ang isang tao. Kung talagang notice kayo yung hanap buhay nyo, mag-prevention din kayo. May dapat na intervention kayong ginagawa para kahit pa paano makontra yung mga bad effect niyan sa kalusugan nyo. Yun lang, bilang isang tao, mahalaga sa akin na may share ang ganitong mga kaalaman para din sa lipunan. Para din sa lipunan kasi kapag maraming may sakit, hirap na hirap lalo yung lipunan. Halimbawa, dito sa ating bansa, masyadong maghihirap yung bansa kasi malaki yung i-budget ng ating bansa para sa kalusugan na dapat ilalaanan nila sa ibang mga pangangailangan ng bansa. Kaya hopefully dumating din dahil sa vlog ko, dahil sa mga video ko, at sana mapanood ng karamihan. Hopefully dahil nga dito dumating din yung panahon na wala nang mga kabataan ang maagang nasasadlak sa matinding mga karamdaman. Lang naman yung pangarap ko na pag dumating yung time na expired na ako, dumating ako sa gate ni San Pedro, madali nila akong papasukin kasi may ginawa na akong mabuti dito sa ating lipunan. Yun lang yung hangad ko din. Siyempre, dumanas na ako ng kala mo, mamamatay ka na. Kailangan i-ayos ko yung aking sarili. Yun yung isa sa natutunan ko. Yun, ingat-ingat tayo sa mga food, sa mga street food. Yun lang mga kaibigan. At God bless you. Ingat tayo lagi. Ingatan natin ang katawan. Preventive ang kailangan. Bye-bye at God bless you. Good night.